Meron akong dalawang readings dito na gusto kong basahin, ulitin para sa kapakanan ng mga viewers. Taken from Matthew chapter 4, beginning 12 to 24. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulon at Nephtali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, lupain ng Zebulon at lupain ng Nephtali, daang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan ng Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng matingning na ilaw, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaarihan ng langit. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkakapatid na Santiago at Juan na anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa kaharian o paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga epilepsya at mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Sa Amos chapter 3, 1-8, pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinabi ni Yahweh laban sa inyo na inalabas niya mula sa Ehipto. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't kayo'y aking parurusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglakbay ang dalawang tao hindi magkakasundo? Umuungal ba ang leon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Umaatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang ibon o ng isang ibon kung hindi pinainan? Ligtas ba ang bitag kung ito'y walang huli? Kapag ang mga trompeta ay humuhudyat sa lungsod, hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao? Kapag may sakunang dumarating sa lungsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinabatid sa lingkod niyang propeta. Kaya kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Kapag nagsasalita ang Panginoong Yahweh, sino ang hindi nagpapahayag? You may be seated, please. Nais kong i-remind ko kayo kung bakit nandito tayo sa worship, bakit tayo pumupunta sa mga churches. Ang reason, kung babalik ako dito sa first reading o dito sa Amos, at ito alam na natin, marami sa inyo o ilang sa inyo galing sa Israel. Sa Israel o ang bansang Israel, nagdadaho sila ng Passover. Passover, ibig sabihin paglipat. No? Alam natin yung children of Israel, sila ay alipin dun sa Egypt. Okay? Maraming taon, marahil 400 years, nandun sila sa Egypt dahil sila ay bihag doon o slave. So itong mga tao na ito, slave sila, wala silang karapatang mag-worship sa Diyos nila o wala silang magawa kundi lang yung pinapagawa nung Pharaoh. Hindi nila pwedeng gawin yung gusto nila because they are slave. Ngayon, itong mga tao na ito o itong bansang ito, dahil ito yung mga chosen people, tinawag sila ng Diyos, inilabas sila ng Diyos through Moses. Alam natin yun, okay?
Ngayon, itong mga tao na ito, nung sila'y nandun doon sa pinangakong lupain o sa promised land, and then itong mga tao na ito, every time o every year, kung hindi man, ito yung tinatawag na Passover, sineselebrate nila yung Passover. Sineselebrate nila yung pagkalabas sa kanila doon sa pagiging slave nila, papunta doon sa pagiging set-free nila. Nire-remind nila yung kanilang sarili na sila ay dapat pumunta doon sa kung saan place o sinagoga upang sila ay mag-worship, i-remind nila ang kanilang sarili doon sa kabutihan ng Panginoon. Yun ang reason kaya pumupunta sila. Understand din, itong mga tao na ito, sila ay agriculture. Okay? May mga trabaho sila, agriculture. So, yung isang tribe sa kanila, which is Levites, sila yung nangangalaga doon sa spiritual side nila. Kaya itong mga tao na ito, itong Levites, tinuturuan sila ng principle ng Diyos. And then makikita mo dito sa Book of Amos, ang sabi dito, sila lamang ang pinili ng Diyos na mga bayan dito sa mundong ito upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. And then ang sabi ng Diyos sa kanila, parurusahan ko kayo dahil lumiko kayo sa landas na aking binigay sa inyo. Ibig sabihin sa kasalanan. Ibig sabihin ng kasalanan, hindi lamang yung detalye, bawa nagnakaw ka. Ibig sabihin dito, yung paglihis dun sa prinsipyo ng Diyos. Kaya sa church, ang ginagawa natin, kaya tayo nandito, dahil tayo din inilabas ng Diyos dun sa Egypt natin. Remember? Kaya napakaganda ng setup ng liturgical church. Kapag dating dun sa The Great Thanksgiving, nakalagay dun, hallelujah, Christ our Passover is sacrificed for us. Jesus, pinaka-Moses natin, nilabas tayo dun sa kasalanan natin, napako siya sa cross upang dalhin lang tayo dun sa buhay na walang hanggan. Set free. So every time na pupunta tayo sa church, dapat ito malaman natin. Pumupunta ka sa church, hindi para magpasikat o para magpa-check lang attendance. Pumupunta ka sa worship is to thank God. Dahil ikaw ay inilabas, katulad ng Israelites, sila, kaya pumupunta sila doon to thank God, to remind yung kanilang sarili na sila ay dating slave. Dating slave. Nire-remind nila kanilang sarili na sila ay pinalaya ng Diyos through Moses. So the same thing with you and me. Marahil hindi pa dumadating yung realization na pala ako, dahil sa kasalanan ng aking magulang, which is Adam and Eve, ako ay pupunta sa impyerno. Nakalagay sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay pupunta dun sa destruction. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, bumaba siya, tulad niya katatapos lang ng Pasko. Nakita natin dito, yung progreso o yung system o yung reason, meron pang kinakapang word, yung lahat ng event na gagawin ni Lord Jesus, makikita natin yan the whole year, sa bawat season. So nagsimula na yung Christmas, si Lord nagkatawang tao siya upang magsimula yung kanyang kamatayan. Kumaga nabuhay siya o isinilang siya para din siya ay mamatay, para yung kasalanan nating minanan kay Adam and Eve, yun ay mailibing. Nung Easter, tayo nagkaroon ng buhay na tinatawag na new life. So yung new life na yun, na pinag-uusapan dito, kailangan nyo na binibigyan ng instruction. Kanina merong nag-post sa Facebook, sa mga friends, sabi niya, para bang merong konting pagsisisi doon o parang lungkot, bakit daw ganun ang nangyayari sa buhay niya? Pero ang sabi niya, alam ko Lord, maganda ang plano mo sa akin. Kaya ang ginawa ko, sinend ko yung Jeremiah 29 verse 11. Subalit maganda man yung plano ng Diyos, pakinggan ito, maganda man yung plano ng Diyos, kung hindi naman natin ito tutuklasin at lalakad dun sa mga plano niya, hindi pa rin makikita yung kagandaan ng buhay natin. Madalit sabi, nandito tayo upang mapakinggan itong mga salita ng Diyos para mabigyan tayo ng instruction. Kaya sa Romans nakalagay, these things are written for our instruction. Kaya wag tayong pasaway. Instruction. Kahit 10 taon ka dyan o 20 taon ka dyan nakaupo, kung hindi mo naman ginagawa itong salita ng Diyos, hindi mo pa rin makikita yung ganda
ng plano ng Diyos sa buhay natin. Maraming na tayong nakita na nandiyan sa church and then umalis and then ginawa yung kanilang gusto. Sabi nga ng kanta, I did it my way. So nakita natin, distraction ang kanilang sinapitan o nangyari. Na para bang after na marinig natin ang prinsipyo ng Diyos o direction ng Diyos, inabandon pa rin natin. Kung minsan napakahirap sa isang tao nakakahawak ng euros o dollars o may pera. Na para bang kapag nagkaroon na siyang perang kanto, para bang ang ginagawa niya, Lord, tabi ka muna. Hindi magtatagal, nakita natin, hindi magtatagal ang buhay na yon magiging sira. Dahil inabandon natin yung plano ng lumikha sa atin. Ang buhay mo at buhay ko, hindi yan iyo. Yan ay sa Diyos. Merong lumikha sa atin. Pansinin niyo. Ako na-experience ko nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon before 1985. Dahil nakakilala ako sa Diyos, 1985. Akala ko noon, ang buhay ay ganoon. Ginawa ko yung direction na yon dahil hindi ko alam yung salita ng Diyos. And then, anong nangyari sa akin? Kapahamakan. Pero, tinandaan ko, nung masaklap yung pangyayari na yon, tinandaan ko sa buhay ko, hindi ko na gagawin ito sapagkat hindi nagbigay ng benefit sa akin. Mula 1985, sa tulong ng Diyos, hindi ko na ginawa yung mga kabalbalan na iyon sapagkat hindi magdudulot na mabuti sa akin. Ito yung witness, ito yung kinakanta natin kanina, pass it on. Kapag na-experience mo ang Diyos, i-share mo ito. Dahil maraming tao, walang pag-asa dun sa kanilang direksyon na wala sa Panginoon. Meron tayong responsibility na ikwento. Kaya meron tinatawag na testimony. Okay? Sasabihin ko ito. Kung alam na natin ang prinsipyo ng Diyos, huwag natin itong i-break. Sapagkat merong consequences doon. Sabi ng Diyos sa mga Israelites, sabi niya, understand, ang children of Israel, pinili ng Diyos yan. And then nilagay sila sa Israel, sa bansang Israel, sa promised land. Of course, Israel, Jacob means Israel. No? Ngayon, ang reason kaya tinawag ng Diyos itong bayan na ito, hindi dahil sila ay special, hindi dahil sila ay malaking bansa, hindi. Tinawag na ito, pinili niya ito upang gawin niyang example o ibandila ng bansang ito yung kadakilaan ng Diyos. That is the reason. Pero dahil hindi nila ginawa ito, kaya sabi niya ito, parurusahan ko kayo. Madalit sabi, ang Diyos, expect niya sa mga tinawag niyang ito na ibandila nila yung kadakilaan ng Diyos. Pero na-miss nila. Ngayon, turn natin. Kaya nga dito sa gospel reading, si Jesus, sabi ng prophet, nung si Jesus, pumunta siya doon sa Zebulun, kaya sabi ito, si Jesus, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Isaiah, lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daan ng papunta sa lawa sa ibayong Jordan, Galilee ng mga hentil ng mga Gentiles, hindi chosen people. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Madalit sabi, si Jesus pumunta siya doon sa mga lugar na yon na punong-puno ng kadiliman. Nakakita sila ng liwanag. That's why, we Christians, tinatawag tayong ilaw ng sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan, pure darkness. Ngayon, para bang nagkaroon ng malaking problema? Coronavirus. Ang daming nagme-message, can you please pray for us? Please pray for us. Na kung minsan, hanggat hindi tayo dadanas ng mga sakuna, hindi tayo magbabalik loob sa Panginoon. Iilan sa mga taong sumusunod sa Panginoon and then tinalekdan nila ang Panginoon, anong nangyari sa kanila? Nagkabuhol-buhol, nagkasira-sira ang buhay nila. Na para bang doon sa mga pangyayari na yon, magkaroon naman ako ng takot. Na para bang hindi ko gagawin yung mga bagay na yon sapagkat distraction ang aking mararating. Many years ago, ayokong banggitin ng pangalan, ilan ang mga nagsasalita ng hindi maganda sa akin. Anong nangyari sa kanila? Distraction. Merong isa dito, merong isa,
Pumunta siya, and then, nung pumunta siya, masakit yung kanyang balikat. Isa lang. And then, kung di nakakamali, kinabukasan, sumakit yung kabila. Pangalawang araw o pangatlo yata, hindi na siya makalakad. And then, nilagyan ko lang ng saklay, ng sagaron, makauwi siya. Ang ibig kong sabihin dito, once we disobey, once we criticize the Word of God, the principles of God, we will be in trouble. Hindi natin ito alam. Hindi natin ito naiintindihan na kung bakit kinakalaban natin ang Diyos. Tingnan natin ang buhay natin. Subukan natin. Kumbaga, nandito kami upang ipahayag yung salita ng Diyos. Siguro, kung hindi ako nakaranas sa Diyos, kung ako ay pastor-pastoran lang na para bang gusto ko lang maging pastor, marahil hindi ako ganito ka-bold na magsalita. Na-experience ko ang Diyos eh. Tanong ko noon, many years ago, meron bang Diyos? Diyos, totoo ka ba? Ang Diyos, hinipo niya ako, nagpakilala siya na siya ay buhay. Kaya ganito ako ka-bold mag-preach. Kaya ganito ako maglehan sa mga tao, nakikita ko ang Diyos ay buhay. Ngayon marahil, ito'y pakikinabangan ninyo, ang Diyos ay totoo. Kapag ka nag-disobey tayo, katulad na sinasabi dito sa mga Children of Israel, parurusahan ko kayo. Dahil tinawag niya ito, para bang kinuha ko kayo sa Egypt, na slave kayo doon, ngayon I will set free, and then kailangan yung ibandila ang aking kadakilaan. Anong ginawa nila? They disobey God. So, ganun din sa atin, we, church, we, people of God, na tinubos tayo dun sa kasalanan, kailangan nating ibandila ang Diyos. Kung magpapatuloy tayo sa direksyon na gusto natin, tingnan natin. Tingnan natin. Meron tayong isang bishop, let me say this to us. Ang sabi niya, kapag 3 taon na kayo sa church, listen to this, 3 taon na kayo sa church, hindi pa kayo involved sa ministry, ini-encourage ko kayong lumayas na sa church. Bibigyan ko kayo ng recommendation kung saan man kayo gustong mag-church. Dahil, even ako, para bang, gawin natin muna sa scripture, si Jesus, ang sabi niya, hanggang kailan ko kayo sasamahan? Hanggang kailan ko kayo sasamahan? Madalit sabi, remember yung baptism natin, ating last Sunday, okay? Yung gospel reading, baptism at saka Holy Spirit. Anong sabi ni John the Baptist? Dumating ako, nagbabaptize. Ang kasunod ko, sabi niya, si Jesus, siya ang magbabaptize ng Holy Spirit sa inyo. Ibig sabihin, yung baptism, pinatawag kayo dun sa kasalanan, hinugasan kayo, and then pangalawa, babaptize kayo ng Holy Spirit. Kung meron tayong Holy Spirit, sinasabi ng Scripture, we are the temple of the Holy Spirit. Kapag nagkamali tayo, hindi tayo sumunod na i-manifest yung karakter ng Diyos, mananagot tayo. Marahil, sabi ko nga kanina, nandito ako sa France, hindi para magtrabaho. Tinry kong magtrabaho, akala ko merong peace din doon. Walang peace doon. Dahil ang ginawa ko ay ito. Dahil tinawag ako ng Diyos, na para bang sinasabi din sa inyo, God forgiven you, itinanggal niya yung power ng demonyo sa inyo, ang karapatan natin ngayon, ibandila yung kadakilaan ng Diyos. Mapansin ninyo, once na lumiliko tayo ng landas, anong nangyayari sa atin? Nakita natin, yung Children of Israel, every time na tatalikod sila sa Panginoon, dumadana sila ng bagyo. And then, iiyak na naman sila sa Panginoon, Lord, Lord, Lord. Dahil sa kahabagan ng Diyos, pinapatawad sila. So, ang nakakatakot dito, yung consequences. Baka huli na ang lahat. Sa John nakalagay, naintindihan natin, maraming tao na pumupunta nagsasabi sila, they are Christian. Sa scripture nakalagay, dumating yung ilaw, ang mga tao, hindi nila sinunod yung ilaw, bagkus pumunta sila sa darkness. Nowadays, kung minsan, maraming tao na may pera, iiwanan nila ang Diyos. Sabi nila, may pera naman ako. Hindi ko kailangan ng Diyos. Madalit sabi, meron tayong pananagutan sa Diyos. Dahil tinawag niya kayo. Tinawag niya tayo.
And then gagawin natin yung gusto natin? No way. Tingnan natin, ang distraction ay malapit. Na para bang every time na pupunta tayo sa church, we need to thank God. Lord, salamat po sa bagong buhay na binigay mo sa akin. Ang pangalawang ginagawa natin sa church, dinidiscover natin itong mga salita ng Diyos kung ano yung dapat nating tahakin. Kaya nandito tayo. Nandito tayo hindi para bang kakanta lang, magtataas ng kamay, papalakpak. Hindi nag-i-end doon. Nag-i-end siya sa pakikinig ng salita ng Diyos, and then yung salita na yon magbibigay sa'yo ng instruction. Kaya naman na sinasabi sa Biblia, mapalad daw ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at sinasagawa ito. Tulad siya ng taong matalino. Ibig sabihin, kapag itong mga principle na ito, in-apply natin sa buhay natin, pagkaharap natin yung bagyo, hindi tayo nag-iiyak-iyak, hindi tayo kung natataranta, because yung mga salitang ito ay foundation ng pagkatao mo. Maraming tao, kung titingnan mo, akala mo kung sino kung umarte. Akala mo kung tumayo sila, napakasigasig. Pero gaganon mo lang siya, tatakbo na sila. Ibig sabihin, dahil walang foundation, itinakwil nila yung salita ng Diyos. At God says sa Hosea, my people perish because of lack of knowledge. Tinanggihan ninyo ang aking salita. Kaya kapag dating ng unos bagyo ng buhay ninyo, natataranta kayo, hindi nyo alam ano nyo gagawin. We easily compromise. Kapag kanandan niya yung tukso, nagano na tayo. Nag-yield na tayo. Kapag may mga bagay tungkol sa wag ka nang sumunod sa Panginoon, madali tayong ma-divert. Kaya naman at the end of the day, wala rin namang nangyayari. Because we reject God. So, dito sa gospel reading, gusto ko pang talakayin ito. Si Jesus pumunta sa lugar na yon, and then nakakita ang mga tao ng liwanag. Meron tayong responsibility again. Ang church o ang Kristyanismo, kapag tayo hindi na nagsalita, okay? Sasabihin ko ito. Maraming tao nagsasabing Christian kasi ang nangyari na para bang naging rituals na lang. Pupunta sa church para bang mag-check lang ng attendance, pero wala naman silang natutunan. You follow? Kasi nga, para sa kanila, yung pagpunta sa church, akala nila para bang ito'y obligasyon lang na pupunta ka doon kahit hindi ka nakinig. Kahit hindi ka nakinig, para sa kanila, nagawa na nila yung responsibility nila o obligasyon nila sa Diyos. Hindi ganun ang Christianity. Ang Christianity, ina-analyze mo, pinapakinggan mo itong salita na ito, and then i-apply mo ito sa natural na buhay. Ganito yung Christianity na ating pinag-aaralan. Kung nandito lang tayo para mag-present ng pangalan natin o mag-check ng pangalan natin, hindi ng Christianity. Ang Christianity, kapag ipinalad na sa atin itong mga salita na ito, itatakbo mo na ito, gagawin mo na ito. Pagkaharap mo yung bagyo, alam mo ang gagawin mo kasi pinakinggan mo yung salita ng Diyos. Kaya itong mga tao dito, nakita natin sa Amos, sila ay nag-disobey sa Diyos, kaya parurusahan sila. Ganon din tayo. Merong accountability na nandyan. Ang Biblia sinasabi niya, kaya ka binigyan ng ability para gamitin mo yun sa kapwa mo, hindi yun para sa iyo. Yung gift na binigay ng Panginoon sa akin, hindi ito para sa akin. I remember, nung merong in-interview na isang pari, at kapangalan ko pa, si Father Fernando Suarez. Ang sabi sa kanya, dahil ini-encourage siya, dahil bago-bago pa siya, sabi nung isang bishop sa kanya, sabi niya, Father, yung gift na yan ay hindi para sa iyo, para sa kapakanan ng mga tao. Ngayon ko naiintindihan din. Itong gift na ito, hindi ito para sa akin, para sa kapakinabangan ng mga tao. Yung gift na yan na binigay sa inyo, hindi yan inyo. Kaya hindi natin yan dapat ipagkait. Kaya naman, naalala ko yung Israelites, nung papunta sila ng Promised Land, and then ang sabi na sa kanila, kukuha lang kayo ng pagkain o mana, yung para lang sa araw na ito. Anong ginawa nila? Kumuha sila ng madami. And then ang nangyari, dun sa kinuha nilang nadami, napanis din. Na para ba kung minsan, para sa mga takaw mata, okay?
Para bang gusto nating makakuha ng marami. At the end of the day, baka matulad lang tayo dun sa, not criticizing yung mga taga-Taal, baka matulad lang tayo na yung bahay natin natabunan ng lahat. Sa Australia, sa California, isang iglap lang, sunog, wala yung kanilang mga bahay. Bakit? Marahil sa atin, kaya I'm speaking general now, marahil sa atin, of course, ang Biblia nakalagay, ang nag-iipon ng marami, hindi siya sumusobra. Ang nag-iipon ng kaunti, hindi siya kinukulang. Saan mo ilalagay ang sarili mo doon? Ito yung mga instruction. Yung new life nyo, yung bagong buhay ninyo. Kung gusto nyo sabihin, kung kayo ay born again, yung born again na yon, na imagine ko isang batang sanggol, hindi pa yan malalakas ang katawan. Baby. Hanggat pinapakain mo yan, ninonoris mo yan, lalaki yan, hanggang sa magiging strong. Ganon din ang pagiging Christian natin. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, and then itong mga principle na ito, magiging matatag ka dito, magkakaroon confidence, assurance, and then pag dumating yung unos o tukso, kaya-kaya mong i-overcome. Dahil natuto ka ng salita ng Diyos. Iyon ang purpose kaya tayo nandito. Hindi dahil dun sa agape. Hindi dahil para bang gusto mo lang magawin dito sa church. So doon tumatatag tayo, nagiging matibay tayo, nagiging confident tayo sapagkat narinig natin yung salita ng Diyos. Every time magsa-celebrate tayo ng Eucharist, nare-remind tayo. Remember, sabi doon, do this in remembrance of me. Napakarami, malaking salita yun. Kumbaga, maraming nilalaman yung salita na yun. Yung ginawa ng Panginoon sa krus 2,000 years ago, punong-puno ng grasya yun. Sa pamamagitan ng galos ni Kristo, gumaling na kayo. Para bang napakadaming isipin nun. Ang sabi pa doon, naging dukha siya para ikaw ay yumaman. Okay? Napako siya, namatay siya doon upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Kumbaga, kung iisipin mo yung salitang, do this in remembrance of me, that is powerful. Kumbaga sa isang baul, napakalaking baul nun, alungkatin mo yun, and then magbe-benefit ka sapagkat yung ginawa niya ay para sa'yo. Ngayon, meron tayong responsibility, kaya kung titingnan mo itong title, itong message, striving, okay, nakalagay dito, striving together to bring light into darkness. Ngayon, na kung minsan, ganito ko sasabihin, marahil, ang Diyos inalaw niya na magkaroon ng coronavirus. Dahil ang mga tao papalayo sa Panginoon. Marahil sinisik na tayo ng Diyos, nang sa ganon, iiyak tayo, luluhod tayo, sasabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako. Marahil, ito na yung nasusulat sa Scripture. Sa mga huling araw, magkakaroon tagutom, magkakaroon ng away, magkakaroon ng mga lindol, kung ano-ano pang mga pangyayari. Ngayon, ito yung time na kung minsan, marami sa atin, hanggat hindi tayo sinishake, hindi tayo magbabalik loob sa Panginoon. Sa Chronicles, nakasabi, aking bayan, we, the people of God, kung ang aking bayan na tumatawag sa akin, alam ko maraming tumatawag sa Panginoon, pero ang kondisyon niya, kung ang aking bayan na tumatawag sa akin, magpakumbaba, magsisi, okay? Magpakumbaba, pride, tanggalin ang pride. Magpakumbaba, magsisi. Ang pagsisisi dito, yung pagtalikod dun sa kasalanan, hindi yung pabalik-balik dun sa kasalanan. Sabi niya, magsisi, magbalik loob, pakikinggan ko sila mula sa langit at pagagalangin ang kanilang lupain. Ang pagsisisi, hindi yung binabalik-balikan. Ang pagsisisi, pagtalikod dun sa ginagawang masama. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi yung many years ago, meron akong narinig dun sa lugar namin. Ako, sabi niya, every Sunday, nagsisimba ako. Magsisisi ako pag Sunday. Lunes hanggang Sabado, gagawa ako ng chismis. Hindi ganoon ang Christianity. Na para bang naway magbigay sa atin ng unawa, itong mga nangyayari na ito, maging sensitive tayo.
Kung tayo tinawag ng Diyos galing sa kadiliman tungo do sa liwanag, huwag na natin babalikan yung kadiliman. Kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, huwag na tayong babalik dun sa kasalanan. Dahil distraction ang ating mararating. Nais kong awitin natin itong Pass It On. Napakagandang lyrics. Can you please, you may stand please. Let's sing this song. Kayo na nakikinig, na nais kong pakinggan ninyo itong lyrics sapagkat merong sinasabi dito, once we experience the love of God, the touch of God, i-share naman natin dun sa mga tao na naghahanap ng peace, ng joy, sapagkat meron tayong responsibility, kaya tayo iniligtas ng Panginoon upang makapag-evangelize tayo, sapagkat outside Christ, there is no hope, there is no joy. Sing this song. Thank you, Lord. So only takes us part to get the fire going, and soon all those around get warm up in the glory. That's how it is with God's Son. Once you experience it, you spread His love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's Son. Once you experience it, you want to sing His praise like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're born. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. The Lord of love has come to me. I want to pass it on. Marahil kayo na nakikinig sa live streaming, marahil sa inyo na nanonood sa YouTube, naranasan ko ang Diyos. Naranasan ko ang peace, joy. Marahil kung dito lang, wala itong saysay. Pero na-experience ko ito. Katulad itong kanta, I wish for you, my friend. This happiness that I have found, you can depend on Him. It matters that where you are bound. So madalit sabi, hindi kami nandito, hindi ako nandito, kundi nandito ako dahil na-experience ko ang tunay na Diyos. Buhay ang Diyos at ang Diyos ay totoo. Hindi siya religion, hindi siya dito. Na-experience ang Diyos. Marahil kayo nandito sa malapit sa area, Busulay, Munegeti, nandito kayo sa Monaco. Nais kong tulungan ko kayong makdiscover ninyo kung sino kayo. Merong pag-asa sa Panginoon, merong joy. Marahil ang buhay ninyo naging miserable. But you need to understand, merong restoration, merong life, merong joy, merong peace.
Nag-uumpisa lang yan sa spark, katulad nitong kanta. It only takes a spark to get a fire going. Remember, balikan natin yung mga disciple ni Jesus. Nung mapuspos sila ng Espiritu Santo, yung fire, doon nagsimula ang church. Kaya nakita natin 2,000 years old na ang Kristyanismo, buhay pa siya. Yung buhay natin, kung minsan sumasama tayo sa mga association, like yung mga malalaking like Caesar, wala na sila ngayon. Nasaan si Caesar ngayon? Salad na lang siya. Anumang association o anumang kingdom, sabi ng Scripture, all the kingdoms of the earth will crumble down. Pati yung yaman mo, pera mo, makakrumble down yun. Only the kingdom of God will stay forever. Sapagkat ang founder nito is God. Saan mo ilalagay ang sarili mo? The reason God created you is to worship Him, to walk with Him. That is the whole idea. So, palitan natin yung title nung kanta ni Frank Sinatra, I did it God's way, not man's way. Sabi ng God, my ways is higher than man's way. O God's way is higher than yours, sabi niya. And your thought is higher than... So, madalit sabi, saan ka pa pupunta? Nawa makita natin ang ating sarili. Huwag tayong makipag-argue sa Diyos. Sabi ko nga, sa edad kong ito, kung masarap lang ang buhay dun sa taliwas sa gusto ng Diyos, marahil nandun ako. Sapagkat merong joy, merong peace dito. Hindi ko sinasabing mapera ako o mayaman ako. Subalit, makamtan mo man ang sabi ng Biblia, makamtan mo man ang sanlibutan, kung ang kaluluwa mo ay mapahamak, anong magagawa ng pera na yun? Na para bang ilapit natin sa katotohanan, ilalagay mo ang sarili mo sa material na bagay, walang peace doon. Hindi ko sinasabing masama ang mga material things. Subalit ang sinasabi dito, i-priority mo ang Diyos. Walk with God. And then you will experience the peace.